Bagong Bayani Awards na ginanap sa Malacanang at update sa Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Secretary Hans, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek at kay Ma'am. Magandang tanghali din. Sir, after 10 years po muling ginanap sa Malacanang yung Bagong Bayani Awards, ano po yung naging dahilan at kahalagahan po ng pagbabalik nito sa palasyo at paano ito naka-boost ng moral ng ating OFW awardees? Yes, tama kayo. It's been over a decade since a president hosted the Bagong Bayani Awards. And rightfully so, no? For an OFW president like President Marcos Jr. to host the Bagong Bayani Awards. The Greece, sila ang tinataguri ang kumbagay kumakatawan sa milyong-milyong mga OFWs na nagtataguyod ng ating ekonomiya, ng kanilang mga pamilya, pamayanan at sambayanan. Kaya it's only right to honor our dear OFWs and 9 honorees and alam nyo, parati ko sinasabi, premyo na in itself na magkaroon ng pagkakadaupalad ang ating mahal na Bagong Bayani at ating mahal na Pangulo at unang ina. Sek, ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na paigtingin ng DMW yung proteksyon at serbisyo para sa OFWs. Ano-ano po yung mga konkretong programa o reformang kasalukuyang ginagawa ng DMW para matupad ang pangakong ito? Yes, ang daming pinahayag ng ating mahal na Pangulo. Unang-una yung kakaroon ng mga serbisyo, action fund, ang ating Pangulo mismo, sa una pa lamang pagkakaupo ni Secretary Cruz, sa aking panahon ay nagkaroon ng malinaw na instruction na paigtingin, taasan, lakasin ang legal, medical, financial, humanitarian assistance through our action fund. At higit kumulang halos 100,000 na ang nakinabang sa ating action fund since the President assumed office. And more particularly sa legal assistance, meron tayong higit kumulang na 4,000 cases na hinahandle ngayon ng ating mga legal retainers all over the world and in-house lawyers all over the world. Malawa, yung digitalization na matagal na rin simulat sa poll, instruction ni ating mahal na Pangulo at yung OFW Pass na pinangako ni Sec. Toots Ople ay natutupad na natin ngayon. Higit kumulang around 350,000 ang mga OFWs na dumaan na sa e-Servicio Hub na inilunsad ng ating Pangulo 3 months ago sa San Juan City through the DICT. Saning puwersa ang DMW at DICT, pagkakaroon nitong proseso dahil hindi na kinakailangan ang OEC kundi outcome document na lang, e-travel pass, e-travel document, document. And then of course, binanggit din yung OFW Hospital, OFW Lounge, yung mga programa ni Admin T.Y. Kaunan at ng OWA, yung alagang OWA, yung YAKAP program, yung partnership with the PhilHealth, libreng gamot, libreng konsultasyon sa OWA. So, pinalalaganap din po natin ito ngayon. Yung OFW Lounge, 1.5 million na ang nakinabang mula nang inanunsyo to ng ating mahal na Pangulo sa kanyang 2024. Sek, balikan ko lamang po yung awards. Paano po napili ng DMW yung mga tumanggap po ng awards at meron po bang specific criteria na pinagbasihan yung DMW? Ang Bagong Bayani Awards is processed through the Bagong Bayani Foundation, chaired by the Secretary of Migrant Workers. Ako yun, si Admin P. who is also a member. Si Vice Admiral Ed Santos, ang namamahala sa Bagong Bayani Foundation. Ang secretariat nito ay sa DMW rin. Itinalaga ang Bagong Bayani Foundation noong panahon ni Captain Greg through the former President Ferdinand Marcos Sr. So, from Marcos Sr. to Marcos Jr. ang ibiniyahe, ang journey nitong Bagong Bayani Foundation at yung awards nga, as I said, it's been 12 years since the President of our Republic hosted this event, and why not
as I said, pag-host ng Pangulo sa Bagong Bayani, yun nga, from Marcos Sr. to Marcos Jr., ang journey ng Bagong Bayani Foundation at ng Bagong Bayani. So 9 awardees and Samut-Sari ang kanilang pinanggalingan. Unang-una kong dapat banggitin si Camille Salva, yung Susan D. Ople Award winner, may special award. Si Camille Salva, yung literally umilag sa bala para lang mailigtas sa kanyang 95-year-old patient noong atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Sila yung naninilayan sa kibbutz sa timog ng Israel na inatake ng Hamas. At talagang pinasok sila at Krista, talagang may istorya pa nga na inalok ni Camille yung Hamas ng kanilang respective na pagbigay ng kanyang halaga ng pera kinita para lang maligtas yung kanyang award. Of course, marami pang mga awardees, Engineer Isla, Roma Isla sa Qatar, si muralist, interior painter, Michael from Qatar also, yung mga cooks, may 3 cooks, chefs, OFWs Elaine and Ruelin from Singapore na meron ng mga successful restaurants sa Bonifacio Global City, si Chef Alex from Dubai, na may 7 restaurants na dito sa Pilipinas. Kasama din si OFW Eva from Hong Kong. Domestic worker siya pero tumutulong rin siya sa mga baguhang OFWs at advokasya kontra illegal recruitment sa Hong Kong. So bukod sa domestic worker siya, in her own spare time, in her own free time, ay nagtatrabaho pa siya para sa mga kapwa niya OFWs. Si Captain Gaudencio Morales, from the seafarers side, a successful entrepreneur. Tapos yung crew ng MV Aube na nagsagip ng lumubog na barko sa Europa na may tangan ng mga asylum seekers at lumubog, nakapagligtas sila ng 30 adults and 20 plus na mga children na lumulubog na barko na asylum seekers. So yun yung crew ni Captain Lapinig at 18 Filipino crew, lahat Pinoy dun sa barko na yun. So ito yung mga nabigyan ng awards at iba-iba po ang kanilang mga larangan at iba-iba ang kanilang mga acts of heroism, so to speak, na pinangalan. Mismong si First Lady ay was in tears of joy and very emotional nang nadidinig yung storya during the awards ng ating. Sir, bukod po sa mga plaque, medalya at financial tokens, ano pa po yung pangmatagalang benepisyo o recognition mechanism para sa mga bagong bayani na nais ng DMW na palakasin para mas maging makabuluhan yung mga parangal na ito? Oo, meron din financial assistance, financial awards, ni assistance, but financial awards na pinigay sa kanila. Ito'y tulong na rin kung halimbawa sila ngayon sa mga chefs, tulong na rin sa kanilang negosyo, si OFW Eva na domestic worker, somehow tulong na rin yan sa kanyang pamilya, no? Tuloy pa rin kasi ang kanyang paninilbihan. Si OFW Roma Isla, magandang storya yon, yung engineer from Qatar na environmental manager ngayon. Wala siya, no? Nasa job site siya, construction site. Pero tumanggap ng award niya si Nanay Evangeline, nanay niya, na 20 years sa Hong Kong. So, itong financial award na binigay natin kay Engineer Roma Isla ay kahit paano makakatulong sa kanya. At syempre, kay Nanay Evangeline na retired na rin bilang domestic worker kasambahay sa Hong Kong. Si OFW Camille Salva, yung hero from Israel, ay 9 months on the family way at anytime soon manganganak na. So tulong rin yan. Yung yung financial award ay tulong din kahit paano sa bago niyang future bouncing baby boy na ito. So all of these things are there in store for winners. And yung financial awards I would highlight, no? Aside from the trophy, and of course sasabihin ko pa rin na mismong pakikitawpalad at presensya ng ating Pangulo at Ginang in itself, no, would be a prize in a sense that very golden opportunity for the President to meet Bagong Bayani winners and vice versa.
Sec Hans, briefly na lang po siguro kasi wala na po rin tayong oras. Hingi naman po kami ng update dun sa Bagong Bayaning Mundo o Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan sa Alcobar po. Ano po yung services na in-offer doon? Sorry, may pangalawang topic pala tayo. Itong Bagong Bayani ng Mundo Caravan, ako, sa dinamiko ng sinasagawa natin sa programa ng Bagong Pilipinas, ating Pangulo, ay this was the 17th Bagong Bayani ng Mundo Caravan, Serbisyo Caravan, with between 10 to 16 government agencies ang kapiling natin. For this last leg in the Eastern Province in Alcobar, ay higit kumulang 2,500 na napagsilbihan in around nearly 10,000 transactions ng 10 government agencies, including Statistics Authority, National IDEA, ED, PhilHealth, kasama din natin yung LTO, yan, yung Renewal of Driver's Licenses, yung OWA, of course, si Admin PY Kahuna nag-i-issue ng e-tools. And of course, the DMW and the DFA. And doon din, of course, ang embahada natin, Ambassador Suman Balatbat, supported by Sectes Lazaro Apana, Secretary of Foreign Affairs. The 17th post-holding of the Serbisyo Caravan in the 10th city all around the world. So second round actually to sa Alcobar sa Eastern Province ni Sofia grace to witness the occasion and of course FW's grace the event yung ating Bagong Bayani service. For the last 12 days, higit kumulang 30,000 plus na silbihan natin in 5 cities around the world. 12-day leg yan, starting with the last 12 days lang ito, no? Hong Kong, Riyadh, Ratchada talaga. Alcobar, Singapore, Dubai and Abu Dhabi. So, 6 pa na lugar. The last 12 days, servicing over 30,000. Okay, Sec, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. This way, Asik Joey. Thank you, Thank you, sir. God bless.